Pagmimitingan na sa mga susunod na linggo ang mga hakbang para maibsan ang inaasahang bigat ng traffic, pagsapit ng bermonths sa major thoroughfares sa Metro Manila. Samantala, sinampulan ng LTO at DOTR ang ilan namang kamote drivers. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon. Posibleng maglatag ng moratorium sa mga roadworks na may gagawing paghukay para maibsan ang epekto nito sa traffic flow sa major thoroughfares gaya ng EDSA tuwing Burr months. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, kabilang lang yan sa mga planong inilalatag na, lalo't 2 linggo na lang, Setyembre na. At sa mga susunod na buwan, unti-unting mararamdaman na ang holiday rush, lalo na sa huling quarter ng taon. Pakikiusapan pa rin natin yung mga malls natin na yung mga deliveries at yung pong iba nilang activities ay sa gabi gawin at yung extended mall hours po natin. Pati yung mga adjustment sa mga bus schedules, yung mga pagdaan sa EDSA, inilalatag naman po natin sa ngayon. Bukod sa holiday rush, patuloy rin ang clearing operations ng MMDA sa mga estero upang agad humupa ang mga bahaing kalsada. Sa susunod na linggo, inaasahang ilo-launch ang Bayanihan sa Estero program na layong linisin ng iba pang estero para mapabilis din ang paghupa ng baha, lalo na sa Quezon City at sa San Juan. Kausap din ng MMDA ang San Miguel Corporation ng ultrabilyonaryong si Ramon Ang upang makuha ang input nito sa mga posibleng flood control solutions sa lungsod ng Maynila. Piniplano na po namin yung mga interventions po para mailabas po yung tubig ulan or tubig baha from Faura, Taft, saka Remedios area papunta po ng Manila Bay. Samantala, kabi-kabilang show cause order naman ang inisyu ng Land Transportation Office at DOTR dahil sa sunod-sunod na insidente at road safety violations sa daan. Una na dyan ang pagpataw ng 90-day suspension sa driver ng Mitsubishi Montero SUV na umararo sa 7 estudyante at staffer ng Manila Central University sa Caloocan. Pinasusuko na ng LTO ang lisensya ng driver at sasailalim sa roadworthiness inspection ang nasabing Montero. Sa bahay na rin muna tila gagawa ng dance challenge ang rider na ito matapos sumayaw over the handlebars ng kanyang motor sa Maynila. Mabuti na lang, hindi siya nag-trip and fall. Pero pinasusuko na before August 20 ng LTO ang lisensya ng rider na isa ring content creator matapos suspindihin din for 90 days. Lampas 2.1 million views na sa Facebook ang kanyang boat dance challenge. Pero ang kailangan niya ngayong sagutin ay ang show cause order ng LTO. Gayon din ang mga reklamong improper person to operate a motor vehicle at ang paliwanag kung bakit hindi siya dapat tuluyang bawian ng lisensya. Para sa Agenda Weekend, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.